So, ayun, hi. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin i-connect yung ating domain sa ibang servers. So, for example, ayun yung server XP and yung server na 2007 like Windows 7 Ultimate or Windows 7 Home Basic and ano pa ba? Huwag lang kayong gagamit ng Windows 7 Professional. So, mamaya may papakita ko kung bakit. But for now, ano ba yung mga kailangan yung setup para ma-execute nyo yung bagay na to? So, una, dapat yung inyong DHCP ay working. So, dapat meron kayong working na DHCP kung saan pwedeng connect yung inyong to, for example, itong XP na to. So, once na activated yung inyong DHCP, saka na kayo gumawa ng virtual machine niyo for na i-connect niyo. For example, itong XP. So, before kayo mag-config dito, kailangan nyo munang i-make sure na sa inyong loob ng virtual machine, sa server na yon, so server XP is connected sila ng same internal network ng inyong main server. So, ang aking main server ay 2008 R2. So, nakakonect sila sa isang internal network which is itong TUPT LAN 1. So, balik tayo dun. So, pagkatapos na ito, pwede natin siyang i-connect. So, paano ba natin i-connect yung ating XP doon sa loob ng ating domain ng main server natin? So, lagis muna natin. Pakita ko sa inyo. Punta tayo sa Start. Right click, My Computer, Properties. Then, computer name. So, sa loob ng computer name, gamitin nyo yung network ID. Next nyo lang. Next nyo. Next. Next. And dito sa administrator, ilagay nyo yung password. Then dito sa domain name, ito yung lagi nyong papalitan, which is yung ating domain name. So, next nyo lang. Then, domain name ulit. Next nyo lang. So, ayan. Mostly lalabas itong prompt na to once na hindi kayo connected doon sa ating same LAN. So, if yung inyong main server 2008 and ang inyong server XP ay hindi connected sa internal network na magkaparehas, hindi talaga to gagana. So, since napagana ko na kasi, for example lang naman to, i-guess na natin. Okay, ipapakita ko yung itsura niya sa loob ng server kapag nakakonect na kayo dun sa loob ng ating server 2008. So, yung main server natin. So, bago ko ipakita sa inyo yung loob nun, tuloy naman natin siya sa loob ng ating server 2007. So, dito, kita nyo gumamit ako ng Home Basic. And, Home Basic or either Professional is hindi gumagana sa akin. So, dapat yung gamitan is Ultimate. So, Windows 7 Ultimate. So, paano nyo i-execute naman yung pag-connect nito sa network ID sa loob ng ating domain? So, dito sa change settings, pindutin nyo lang yan. And mostly magpa-prompt ito. So, kagaya ng sinabi ko, hindi lalabas itong network ID once na ang ginamit ninyong server ay Home Basic or Professional. So, sa akin ang ginamit ko ay Ultimate. So, pag pindot nyo yung network ID, same lang ng mga prompts doon sa XP. So, kung ano yung mga pindot ko kanina, ayun lang ulit yung babaguhin nyo. Ilagay nyo yung domain, tapos yung password ng inyong username doon. So, for example, yung administrator. So, pa ba? So, ito, mga config lang naman to once na hindi ko mako-connect yung inyong DHCP or inyong XP doon sa loob ng ating domain controller kahit naman tama. So, pwede natin siyang i-direct connect. So, kagaya nito, lagay ko yung mismong IP. But, gumagana naman na siya. So, balik tayo doon sa ating server main o your main na server. So, ito, connected na siya. Nakikita nyo na, connected yung dalawa kong computer. So, paano mo malalaman if connected siya? So, punta ka sa Administrative Tools, Active Directory Computers, then, sa loob doon, pilitin nyo yung Computers. So, kagaya ni sinabi ko, dapat activated yung inyong DHCP para kumonect siya. So, punta kayong Administrative Tools, DHCP,
So, dapat meron kayong kulay green na check dito sa IPv4 and IPv6. Then, meron kayong scope kung saan pwedeng kumonek ang inyong XP. So, meron ako ditong scope, DHCP server. So, XG na yan. Okay na. So, dito nyo naman na connected ang aking dalawang device, which is ang aking XP at ang aking Ultimate. So, ayun lang para sa pagko-connect ng domain controller sa iba't ibang server like XP and Windows 7.